Okay guys, welcome back. So meron na naman tayong kakalikutin today. Ganito na nang dinala to. Mag 300. Guitar amp daw to. Hindi na to gumagalawin. Sabi niya sa akin na tingnan ko kung may pag-asa pero ewan ko kung magagawa natin yan. So ito guys ay stock to, no. Ngayon ang plano ng may-ari, gusto niyang buhayin. Then bumili na rin siya ng ilalagay ko dito. Ngayon tingnan natin yung loob. Ganito yung makikita dito, no. Merong extrang transformer na nakakapagtaka bakit nilagyan pa ng transformer dyan. Sabi kasi nung may-ari nito, dating wala namang transformer na nakalagay dyan. Yung original tiningnan niya sa Google. Then dito hindi na nag-success siguro yung gumawa, kaya iniwan na lang nakatiwangwang. Itong pan na to guys ay dito naka-connect yan sa may transformer na yan. Yan. Ito nung capacitor, masyadong malaki yan kaya hiniga na lang siguro nung gumawa. Hindi ako gumawa niyan guys ha. So, ito yung ipapatry sa atin nung may-ari. Sabi niya, maganda raw ito. Hindi ko pa nasubukan. Ngayon ko pa lang nasubukan. Marami na raw tong nag-comment na maganda raw ito. And then, try nga natin. Baka sakaling maganda nga, no? Ito siya, oh. So, ang ganda ng packaging guys. Pati yung PCB yung ginamit is maganda. May 70 center top, saka 70. So siguro maximum 70, 3 pairs siya. Then yung heatsink niya medyo manipis nga lang, no. Siyempre didikit natin yan sa mas malaking heatsink. Yun sigurong plano ng builder nito, no, yung gumawa nito, no. Okay. So yung transformer niya, ang rated nito ay 48048. Then 15015 para dun sa may preamp niya. Okay guys, so ito ngayon, pakita ko sa inyo yung nangyari dun sa ilalim kaya hindi na tinuloy. So ganyan siya. Tukla-tuklap. Kaya ako rin hindi ko na rin talaga itutuloy yan. Sinabi ko na sa may-ari. And then ito guys, binutol ko galing dito sa may pangalan nito, blower. Tataka ako, ba't walang diode to, no? Wala akong mapisil na diode. Naka-AC diretso. Naka-amazing. Siguro pwede kasi may diode naman siguro sa loob ng blower. So ngayon dito guys, ang problema ko dito, walang butas dito sa mga PCB niya para i-mount ko sana dito sa casing. Ngayon napapaisip ako kung paano ko siya ilalagay dito sa casing. Sana magawan ko to ng paraan. Ngayon yung fuse niya may lalagyan na naman. Ngayon itong plano ko pa ganyan sana, no. Yan, pa ganyan. Kaso, kung pa ganyan yan, ay ang pagiging problema niya, tataob yung kanyang heatsink. Pinagdikit ko pala guys yung heatsink nung dati, no. Ito yung heatsink, ito yung board nung dati, kinuha ko yung heatsink niya. Dinikit ko dyan. Kung pa ganyan guys, ang magiging problema, sasayad yung supply dun sa bakal sa ilalim. Ayun, no. Sasayad yung supply sa ilalim, so hindi pwede, no. Kung pahiga ko naman, mahihain naman ito guys, pangit naman tingnan, no, kung nakahiga siya, no. Maliban na lang kung mayroong kasama sa ilalim. Okay, so yan, no. Plano ko ilipat ko ulit sa likod niya yan mamaya, tingnan natin. Okay, so binaliktad ko na siya. Yun, medyo maganda, no. Ngayon itong diode na to, kinuha ko rin lang dito sa old. Kasi tinamad na akong maghanap pa dito ng diode ko, no. Then inayos lang natin ng konting wiring. Then yung heatsink, binaliktad ko lang yan guys, para may mount natin sa ilalim. So matibay na yan guys, hindi gumagalaw-galaw yan kasi 4 na tornilyo nilagay ko dyan. Ayan, makikita nyo, 4 na tornilyo, no. And then naidikit ko na yung mga supply. Magta-try tayo mamaya. Yung fuse guys, pinalitan ko ng mas mataas kasi babaw yung rated dyan, pinalitan ko yan. And then itong blower, pag-iisipan ko kung saan ko ilalagay ito kasi walang supply na available, no. Pag-isipan natin yan mamaya. Ngayon ito nakakonect na to, no. Yung dati na to, yung 15015 dito sa may preamp, meron na yan hindi ko na ginalaw yan. So ngayon pwede na natin sana itong itry kasi wala pang blower. Mamaya na yung blower pala. Okay.
Ako nang bahala dyan sa blower na kung saan ako hahanap ng ano. So supply natin yan na hindi na tayo gagamit ng transformer na isa pa. Okay, so ito te-testing na tayo, no? Voltahe lang muna te-testingin natin para malaman natin kung ano yung base emitter nito kapag nakasupply yung transformer natin na 48048. Ito guys, hindi ko pa ginagalaw, stock pa lang yan wala pa akong pinihit dyan, no? Simulan muna natin dyan sa malalaki na yan. Base emitter tayo. So ang supply natin guys ay sa DC ay 66 volts. Mamaya papakita ko naman dyan yung 66 volts. Gamitin muna natin to si Aning. Tingnan natin yung kanyang base emitter. So wala pa akong ano dyan pinipihit dyan, stock pa lang yan. Yung trimmer dyan hindi ko pa pinapakailaman guys. Sa mga makakabili ng ganito or nakasubok na, tingnan nyo kung parehas ang ginawa natin, no? Kung mas maganda yun sa inyo, di-comment nyo na lang dyan. Kaya, kaso may sarili kasi akong timpla Parang kape kasi ang ampli guys. So meron tayong nabasa nga 235 millivolts. 235 millivolts, parang hindi nila alam yun. Papalitan natin yung tester. Gawin natin na yung plug na lang kasi ano yan hindi siya nagmi-millivolt pag naka DC siya dun sa malaki. So tingnan natin para hindi nagugulo ng iba. Yung karamihan kasi ang alam nila 0.5, 0.3, 0.4. So ito ay 0.2. So 0.2 yung nasusukat natin sa mga base nya gamit yung 66 volts na supply na wala pa tayong pinipihit. Ngayon sukatin natin mamaya yung supply. Okay. Sa out nya guys ay DC offset nya ay 38 lang. 38 millivolt lang yan guys 38 millivolt. So sakto na yan, napakatahimik yan. And then tingnan natin yung DC ngayon. Yung DC nito ay 66. Para sa hindi naniniwala, tusukin ko muna. Yan, 66 guys, no? Kasi ang rated naman ng board ay 70. Pasok na pasok to. Yung ginamit niyang capacitor nila dito is 80, no? Pero yun lang kasi ang available na size na malaki na 80, no? Meron sigurong maliit pero mahirap makabili nun. And then wala naman tayong PCB kaya okay lang yun. So subukan naman natin sa sa scope, tingnan natin kung magandang output. Wala tayong ipipihit na trimmer guys stock yan, tandaan nyo. Then may load na ako na 8 ohms. And then naglagay ako ng AC natin na monitor natin kung nakakailang volts na ba tayo. Kasi yung doon sa scope is maliit, hindi nyo makikita. Ngayon isaksak muna natin. Saksak muna natin. Tingnan natin kung may titimplahin pa tayo. Wala na. Kung wala na, di yan na yan. Okay, so wala. Wala pa, no? Kasi hindi pa naka-on yung ating function generator o yung signal. So ngayon mag-a-adjust tayo. Medyo kinakalawag na yung signal generator ko guys kasi matagal nang hindi nagagamit. Kailangan ng lambi-lambingin yung kanyang trimmer. So ito na, malinis siya sa 6 volts. Kung mapapansin nyo, wala siyang tumaas na napakalinis. 15, napakalinis pa rin. Ganyan guys ang normal na ampli, no? Sa mga baguhan lang dun sa tumitingin ng bulate. Kailangan ganyan ang output niyan, malinis. So malinis sa 15, 17. Subukan natin itaas pa kung mas malinis pa siya. 20, 22, 27. Yung nakikita nyong paggalaw ng bulate natin guys dahil marumi lang yung trimmer nung function generator natin. So yun, bumengkong na siya sa 38, 39, 38, nasa 38, 39. Yung pinaka maximum output niya guys ay nasa 38, 39. So hanggang dun lang tayo, no? Pero napakalinis pa rin.
Medyo maligamgam kasi kasandali lang naman tayo. At least nalaman nating umaandar kasi mainit. Kung hindi init yan guys, ibig sabihin wala tayong load. Yan, medyo mainit siya, ibig sabihin may load tayo. And then, tingnan naman natin mamaya doon sa pinakamababa yan. Tinanggal ko yung saksak guys para hindi tayo mababad dun sa load. Okay, ngayon tingnan naman natin mamaya yung yung trimmer guys, hindi ko pa ginalaw yan Tingnan naman natin sa pinakamababa kung malinis. Mahalaga yung pinakamababa guys. Kasi ang trabaho ng pinakamababang voltahe guys, yung mahinang volume. Kapag gabi na tahimik, kailangan malinaw pa rin ang tunog. Pag kasi minsan yung ibang amplifier sa pinakamababa, basag na yung tunog, no? Hindi maganda yon. So nasa 3 volts na tayo. Malinis pa rin, 1 watt. Malinis pa rin siya sa 1 watt guys, oh. Very good to, maganda. Ma-advise ko na pwede nang gamitin sa mga newbie. Napakadaling ilagay. So ngayon sa music naman tayo. So gumamit lang ako ng laptop diyan guys, no, kasi wala tayong nai-reading na hindi copyright. Ito yung output na tinuturo ko diyan guys, galing sa kabilang trimmer yon. And then dito siya nakakonect sa dati, no, input nito. Then meron na tayo diyang speaker. Subukan natin yung tunog. Ayan. Hindi tayo lalakas diyan guys kasi nandito yung pinaka output niya, no. Yan. Okay. Maganda naman ang tunog niya guys, no. Medyo kailangan linisan lang tong front panel niya, no, siguro. Sinapansin ko yung ibang trimmer dito or volume, hindi ganong nagpa-function. So lilinisan ko yan and then gagawin pa natin ng blower yung part 2 na lang siguro yun, medyo mahaba na So itong ginamit ko sa laptop na lang muna para hindi tayo copyright. So masasabi ko sa lahat ng ginawa natin dito ngayon ay yung amplifier is pasado. Ito guys, hindi ko na pinakailaman, no, kasi sabi ng may-ari kahit hindi mo na magawa yan, okay lang. Okay. So sa part 2 makikita nyo na complete na to at meron na rin siyang blower. Pinipindot ko to kung nagpa-function siya guys, hindi lang rinig siguro dyan pero nagpa-function. Dahil nga yung mga trimmer dito or volume dito, potentiometer, medyo pumapalya na kasi stock ito, no. Pero sa totoo, meron ditong dalawang gumagana. Ito gumagana, saka yung middle, saka ito. Yung base sa treble lang hindi gumagana dyan guys, napansin ko lang. Okay, so papalitan ko yun mamaya, part 2 na yun. Maraming salamat guys sa mga nanood. Sana meron kayo napulot na konting idea. Itong blower guys, part 2 yan. So sa mga nakasubok na nito, mag-comment below kayo dyan kung nag-adjust ba kayo o hindi. Ako hindi na ako nag-adjust, okay na ako dito. So ito yung output. Okay guys, maraming salamat. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Peace out.